So by the way po pala, itong mga negosyo na makikita ninyo is hindi ko po ipinopromote ito. Sadyang nakatuwang ko lang po. Except sa volts ng charger na sa kalam, syempre. Tara, start na po tayo. Unahin na po natin to mga kanegosyo. Ito po, nakita ko lang sa Google, itong Grain Smart, Nagandahan kasi ako mga kanegosyo sa itsura ng tindahan niya. Kasi puting-puti, pagkatapos, bigasan. Syempre tayo, sari-sari store owner tayo. Yung karamihan po sa atin ay may mga tinda rin pong bigas. Kaya eto, naisip ko, kung sakali na ganito ang itsura ng tindahan ko, or kung meron akong ganitong business yung Grain Smart, siguro mas maganda kung lalagyan ko rin siya ng pang tindahan din, yung pang sari-sari store din. At syempre, lalagyan ko ng volts yan, ang charger na sa kalam. Eto po mga kanegosyo, feeling ko ginawa lang mismo ng owner ito, Hindi siya nag-franchise kasi kung kaya mo naman, 'di ba? Kung alam mo naman kung saan ka kukuha ng direkta, bakit ka pa magfa-franchise, 'di ba? Tapos kung may sasakyan ka naman, so bigasan na rin 'to, tapos naglagay siya ng mga maraming mantika to sigurado. Kasi yung lata, 'di ba, lalagyan na ng mantika yan mga kanegosyo. So maiba naman tayo mga kanegosyo. Silipin natin yung negosyo ni Sabon Station. Ito po. So, eto, mga nagre-refill po ito, yung ganitong klase ng business. Nagre-refill sila ng mga home care products kagaya ng dishwashing liquid, liquid detergent, pet shampoo, car shampoo, mga kung ano-ano pang klase ng sabon na pwede nilang ibenta. Actually, nagnegosyo rin po ako ng ganito before, na talagang ganito lang, walang pang sari-sari store. Yun po yung pinakaunang negosyo ko. Talagang nagre-refill. Ako mismo yung gumagawa ng sabon, tapos nagre-refill ako ng lahat ng klase ng mga sabon. May mga liquid detergent, may mga detergent powder ako, mga ganyan, dishwashing liquid. Tapos gumagawa rin ako ng Sondrox mga kanegosyo. Pero hindi ako lumakas sa ganito Mas lumakas ako sa pagtitinda ng chemical. At ang puhunan sa ganito mga kanegosyo, hindi ako nagtanong, pero kung e-estimahin ko, hindi bababa ng 150,000 ito. Yung sabon lang mga kanegosyo. Pero meron pa kasi, may mga nilagay pa siyang mga Brilliant Skin. Syempre, ibang puhunan yan. Labas yan sa Sabon Station. Silipin naman natin yung tindahan ni, pangalan na ito? Sabon Depot, mga kanegosyo. Ito isa sa mga ina-admire kong tindahan ng sabon. Si Sabon Depot kasi napaka-linis tignan ng kanyang itsura ng mga tindahan, Tapos, perfect na perfect yung blend ng kulay, di ba? Red and green. Tapos kulay puti yung mismong store. At saka isa pa sa hinahangaan ko sa kanila is yung kanilang shelf rack. And I believe na talagang customization and personalized para sa kanilang mga franchisee. Eto mga kanegosyo, ayan yung sinasabi ko, di ba? Tambak ng drum. Ang lakas ng sabunan na to. Punong-puno ng drum yung kanyang tindahan, Mukhang malakas ang refill dito. Ang sikreto lang naman sa pagsasabon, mga kanegosyo, kinakailangan makakuha ka ng maraming resellers. Kasi hindi naman araw-araw merong customer na nagpupunta sa tindahan mo para magpa-refill. Pero kung marami kang resellers, hindi mo na masyadong iisipin kung may pumuntang customer na magpapa-refill ng 1 litro lang. Kasi doon pa lang sa mga resellers mo, ubos na kagad yung sabon mo Eto mga kanegosyo, maiba naman tayo. Sa pagkain naman, eto takoyaki business. Usong-uso ito lalo nung 2022 hanggang last year, 2023. Hanggang ngayon, bumebenta pa rin naman to, yung takoyaki. Pero marami na rin kasi naglalabasan na ibang mga, nagte-trending na pagkain, mga pammeryenda ng mga Pilipino. Pero eto, takoyaki, ang gandang business rin ito kasi malapit dun sa store namin, may nagtitinda ng ganito. Na-interview ko siya minsan. Ang ginastos niya raw is nasa halagang 40,000 pero hindi siya nag-franchise. Ay, nung una pala nag-franchise daw siya sa hipag niya. Pero nung napag-aralan niya na kung paano gawin, saan bibili ng mga materyales, saan bibili ng mga kagamitan para masimulan yung ganitong klase ng negosyo, siya na lang daw yung gumawa. Hindi na siya nag-franchise ulit. Tapos ang ginastos niya lang is nasa around less than 20,000 pesos lang mga kanegosyo. Ngayon dalawa na yung branches niya. At ito ang pinakamalupit mga kanegosyo. Syempre walang iba kundi ang volts, ang charger na sa kalam. O ayan, sa halagang 888 pesos lang kanegosyo. Pwede mo nang simulan niyang ganyang klase ng business. At syempre,
Ako po ay isa sa mga brand ambassadors ng Balls. Kaya kung gagamitin mo yung aking promo code na Mark Salazar, ay makakakuha ka ng napakalaking discount. Kung gusto mo naman kanegosyo, ilagay mo yan sa tindahan mo. Ang isasuggest ko sa iyo, kunin mo is yung negosyo starter pack, yung 3,388 pesos. Kasi maganda yung steel frame niyan kanegosyo na siguradong sigurado ako na babagay sa tindahan mo. At gusto ko lang i-share sa'yo, no, nung sinimulan ko yung ganitong klase ng business po, talagang naka-attract ako ng maraming customers. Kasi sa 20 tindahan na nagkalat sa location namin, sa area namin, ako lang po ang nagtitinda ng ganyan. At sino ba ang target market ko dyan? Lalaki, babae, matanda, bata? Sino doon? Lahat sila mga kanegosyo. Bakit? Kasi lahat po sila merong cellphone. At kapag ka ang tao may cellphone at ikaw may tinda kang mga charger, mga cable, mga earphone, sino sa palagay mo bibili sa'yo? Siyempre sila, di ba mga kanegosyo? Kaya ayan po, pasilip ko sa inyo. Ako po ang isa po ako sa brand ambassadors niyan. Ayan po, yung may-ari, si Sir Charles. Kasama ko po dyan yung kanya mga executives. Ayan mga kanegosyo, di ba? Kaya gamitin mo yung aking promo code kung gusto mong simulan yung business na to, Mark Salazar, para makakuha ka ng malaking discount. Ito, last na mga kanegosyo. Fried noodles. Hong Kong style fried noodles. Ito, brand kasi ito mga kanegosyo pero pwede po kayong magsimula ng ganitong klase ng business. At ang puhunan dito, sa pagkain lang yung mismong materialis lang, yung mismong ibibenta mo lang sa tao is halagang 1,000 lang. Mas mababa pa kasi nakita namin 999, mababa pa ng piso, di ba? 1,000 lang ang negosyo, pero hindi pa kasama yung lutuan doon Siyempre, sarili mo nang provide yan kung gusto mong magsimula ng ganitong business sa tayong mag-franchise sa mga kilalang brand. So, yun lang, lutuan, pagkatapos syempre LPG. So, yun lang ang talagang gagamitin mo. Pati yung lamesa pala, kanegosyo, no? So, magkano lang naman yan. Yung lutuan mo sa bahay, labas mo muna. Di ba? Pagkatapos mo magsaing, pagkatapos magluto ng ulam, ilabas mo. Tapos yung lamesa mo, mag-start ka dyan ng business mo. Kaya ako naman nalaman yan kasi minsan ko na pong pinlano na subukan yung ganyang klase ng negosyo. Plano ko sana na ilagay sa harapan. Nagbago lang isip ko kasi nga, since nagtitinda ako ng sabon at puro chemical yung nasa loob ng tindahan ko, kaya sabi ko baka mamaya masilip ng munisipyo kasi conflict chemical tapos pagkain, kaya hindi ko na tinuloy. Pero kung ikaw gusto mong simulan to, ayan yung mga na-research ko before, share ko sa'yo para may idea ka kung saan mo bibilin at saka kung magkano yung kinakailangan mo ilabas na puhunan. At yun ang ating video for today. Kung umabot ka hanggang dito sa dulo kanegosyo, ibig sabihin gusto mo yung ganitong klase ng usapan. At para makapag-usap pa tayo ng ganitong klase sa mga susunod na araw, click mo na yung follow at mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Sa mga ka-YouTubers ko, maraming salamat sa inyo 1,660 subscribers na po tayo. May ilang araw pa para ma-reach natin yung 2,000 subscribers. Sana umabot po tayo. Para pagdating ng February, 2,000 na ang ating mga legit na kanegosyo. So yun lang, maraming salamat po sa inyo.